So mga bagay na ginagawa mo, okay, para maging low value ka pagdating sa isang lalaki. Oo mga kamamay, kung alam mo na sa ngayon ang mga bagay na dapat gawin upang maging high value ka sa mata ng isang lalaki, narito ang mga bagay na ginagawa mo pa rin hanggang ngayon at ikaw ay nagiging low value pagdating sa mata ng isang lalaki. Alam niyo mga kamamay, hindi niyo napapansin sa inyong sarili, inyo palagi itong ginagawa. Inyo palaging ipinaparanas sa isang lalaki kung kaya't ang isang lalaki ay nauumay sa iyo. Hindi ka binibigyan ng pagmamahal na to turn off sa iyo. Okay? So, hindi gumaganda ang paningin sa iyo ng isang lalaki kapag kataglay mo ang mga bagay na to sa iyong katawan. Kaya sa video ito mga kamamay, i-share ko sa inyo ang mga bagay na ginagawa mo upang maging low value ka sa isang lalaki. Kaya mga kamamay, pinapayuhan ko kayo na tapusin nyo ang video ito para maiwasan nyong gawin ang mga bagay na i-share ko sa inyo ngayong gabing ito. So wag na natin masyadong patagalin pa mga kamamay. Ano nga ba yung mga bagay na yan na hindi mo kailangan gawin pero tinataglay mo pa rin? So number 1, kapag ikaw ay papalit-palit ng partner sa buhay. Oo mga kamamay, kung ikaw man ay single, papalit-palit ka ng boyfriend. Kung ikaw man ay may asawa, hiwalay, tapos makakakilala ka, tapos hiwalay na naman. Kapag kaganyan ng ugali mo kamamay, hindi ka magiging high value sa mata ng mga kalalakihan o ng isang lalaki sapagkat wala ka nang naging kaayos sa buhay. Halos papalit-palit ka na ng jowa, papalit-palit ka na ng asawa. Mga kamamay, hindi magiging maganda ang dating mo pagdating sa isang lalaki. Lalayuan ka, iiwasan ka, at kung ano pa ang iisipin niya sa iyo. Mga kamamay, take time na kilalanin muna ang isang lalaki bago kayo pumasok sa isang relasyon. Alam niyo naman kasi mga kamamay, kung kaya kayo ay nagpapapalit-palit ng kasama sa buhay, nagpapapalit-palit ng jowa, is dahil hindi kayo palaging magkasundo. Pagka nakuha ng lalaki, ang kailangan sa'yo, iniiwanan ka na kasi nga, hindi mo kinilala masyado yung isang lalaki. Pero kung umubos ka ng oras para kilalanin yung lalaki na yon, hindi ka magkakamali. Hindi dadami na 15 ang iyong naging katipan sa buhay. Hindi dadami na umabot ng 30 ang lalaking dumaan sa buhay mo. Kung kinilala mo sana. Tandaan niyo mga kamamay, kung ginagawa niyo palagi na magpapalit-palit ng kasama sa buhay, hindi magiging maganda yan pagdating sa mata ng isang lalaki sapagkat nagiging low value ka. Napakaraming lalaki ang dumaan sa buhay mo at masakit mang isipin. Lalayuan at iiwasan ka ng mga kalalakihan kapag kaganyan. Okay? So number 2, kapag ikaw yung babaeng walang pangarap sa buhay, tandaan nyo mga kamamay, kahit mga babae kayo, dapat meron kayong pangarap sa inyong buhay. Kamamay, babae naman ako eh. Pag nakapangasawa ako, nandito lang naman ako sa bahay. Bakit kailangan ko pang magkaroon ng pangarap sa buhay eh? Mag-aalaga lang naman ako ng bata. Maghuhugas lang naman ako ng plato. Saan ko gagamitin ang aking kaalaman? Alam niyo mga kamamay, oo, sasang-ayunan kita dyan. Kung ikaw ay nandoon sa unang panahon, noong unang panahon, oo mga kamamay, ang mga babae ay nasa bahay lamang. At ang lalaki ang siyang kumakayod para meron kayong makain sa pagkainan. Pero sa panahon ngayon mga kamamay, iba na. Kung ano yung nagagawa ng lalaki noon, kaya na rin gawin ng mga babae ngayon. Okay? Minsan nga, mas nagiging matagumpay pa ang isang babae pagdating sa isang lalaki. Okay? So, mapapansin nyo mga kamamay, bago o ibang-iba na talaga ang panahon ngayon. Yung lalaki nasa bahay, tapos yung babae siyang nagtatrabaho. Kaya mga kamamay, kung gusto mo na tumaas ang tingin sa'yo ng isang lalaki at hindi maging low value sa kanya, please lang mga kamamay, iset mo sa sarili mo ang pangarap mo sa buhay. Okay? Mag-improve ka, mag-aral ka, hanggang sa makamit mo yung pangarap mo sa buhay. Sigurado ako mga kamamay, tataas ang tingin sa iyo ng isang lalaki, hahangaan ka, sapagkat hindi lang ikaw yung babae na nandyan lang sa bahay. Ikaw yung babae na may pangarap sa buhay. So next, kapag burara ka sa sarili mo,
Yes, mga kamamay, walang lalaki ang magkakaroon ng interes sa iyo kung sarili mo na lamang ay hindi mo pa maayos. Napakaburara mo. Okay? Napakapabaya mo sa sarili mo. Hindi mo man lang masukulay ang buhok mo, hindi mo man lang malagyan ng tawas yung kilikili mo, hindi mo man lang mahilod ang batok mo, okay, ang singit mo, okay, konting pawis, pinagpapawisan ka na. Konting babad sa initan, nangangamoy ano ka na, kung ano pa man. Mga kamamay, huwag kang maging pabaya sa sarili mo. Huwag mong hayaan na malosyang ka. Yung iba dyan, nagkaroon lang ng asawa, nagkaroon lang ng jowa, pinabayaan ng sarili. Kumain na ng kumain, lumamon na ng lumamon. Mga kamamay, huwag niyong pabayaan ang sarili ninyo. Mag-self-improve pa rin. Huwag maging burara. Okay? Sa inyong bahay, ang ganda mo nga, ang ganda mo pero hindi ka naman nag-aayos. Maganda sana matangos ang ilong mo, makinis ang mukha mo pero hindi ka naman naliligo. Kaya yung mga buni mo, dumadami. Kaya mga kamamay, mahalaga na ingatan ang sarili. Alagaan ang sarili at huwag maging burara. Okay? Sa sarili mo man o maging sa kapaligiran mo. Makaka-apekto rin yun mga kamamay upang maging low value o pumangit, bumaho ang tingin sa iyo ng isang lalaki. So next, kapag wala kang respeto at bastos ka sa lalaki, tandaan niyo mga kamamay, kapag wala kang respeto at hindi ka gumagalang, okay, hindi lang sa lalaki, maging sa nakakatanda sa iyo, sigurado akong mga kamamay, mato-turn off sa iyo ang lahat ng kalalakihan kapag kaganyan. Kaya mga kamamay, magbago kayo. Magbago kayo sa inyong ugaling ganyan. Hindi kayo ipinanganak para kayo ay maging sakit sa ulo ng inyong mga magulang, ng isang lalaki. Tandaan nyo, masinahangaan pa rin ng isang lalaki yung babaeng marunong rumispeto, marunong gumalang. Di ba? Ang sarap kayang tingnan mga kamamay ng isang babaeng, okay, ginagalang ang kanyang magulang, ginagalang ang mga matatanda, at the same time, nire-respeto ang isang lalaki. Baka mamaya may asawa kayo pero anong ginagawa mo? Pinapahiya mo sa mga barkada niya. Anong ginagawa mo? Sinisigawan mo sa harap ng maraming tao. Mga kamamay, respeto naman. Ang mga lalaki kahit hindi nyo masyadong mahalin, basta i-respeto nyo lang sila, sundin nyo ang utos nila, okay, tataas na ang tingin nila sa inyo. Kaya mga kamamay, sinasabi ko sa inyo, huwag niyong panatilihin na nasa baba kayo. Huwag niyong panatilihin na low value ang tingin sa inyo ng isang lalaki. Kailangan marunong kayong gumalang, marunong kayong rumispeto. Napakahalaga niyan mga kamamay. At saka iwasan nyo na bastusin ang isang lalaki. Bastusin ang mga nakatatanda. Sapagkat kapag kaganyan ka mga kamamay, hindi ka rin irerespeto ng magiging anak mo, ng magiging kasama mo. Kapag kaganyan ka, kailangan sa inyo nagsisimula ang pagrespeto at hindi pagiging bastos kung gusto mong igalang ka rin ng ibang tao. Tapos baka mamaya pag ikaw yung nabastos, ikaw yung hindi iginalang, hindi nirespeto, galit na galit ka. Eh kung tutusin, tingnan mo sarili mo, ganyan ka naman. Okay? So mga kamamay, bago natin isundo ang ating topic ngayong gabi, kung nagugustuhan mo ang aking mga advice na ganito, huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button, notification bell, syempre, i-like mo na rin ang video ito para sa mas marami pang love advice na maaari kong i-share sa inyo. So next, kapag sinungaling kang babae, yes mga kamamay, nakakababa talaga ng tingin sa isang tao, sa isang babae kapag sinungaling ito. Tandaan niyo mga kamamay, walang paniniwalaang tama ang isang lalaki o kung sino mang tao kung sinungaling ka. Kahit sabihin pa natin na maging totoo ka, na maging honest ka, kung nakilala ka ng isang tao na sinungaling, hindi nagsasabi ng tapat, talagang hindi ka niyan igagalang, hindi ka niyan irerespeto, hindi ka niyan papansinin, magiging low value ang tingin sa iyo ng mga yan mga kamamay. Kaya mga kamamay, hanggat maaari, kung ikaw ay nasa relasyon, maging tapat ka, magsabi ka ng totoo, huwag kang magsisinungaling, sapagkat lahat ng sinasabi mong hindi totoo, babalik yan sa iyo. Baka mamaya, okay, kung kailan nagsasalita ka ng tama, nagsasabi ka ng totoo, hindi ka naman paniwalaan ng ibang tao. Yan ang mahirap mga kamamay. Huwag sanang dumating sa panahon o sa punto na ganyan ang mangyari.
Okay? So ngayon pa lang mga kamamay, alisin nyo na ang ugali ninyong sinungaling sapagkat hindi kayo dadalhin ng ugali nyo yan sa isang magandang lokasyon. Tandaan mga kamamay, magsabi ng katotohanan kahit masakit. Magsabi ng katotohanan basta totoo. So mga kamamay, ilan lang yan sa mga bagay na kailangan mong iwasan. Okay? Para sa ganon, maging high value ka na at hindi low value pagdating sa mata ng isang lalaki. So mga kamamay, maraming salamat po sa tumapos ng video. Mag-comment ka naman kung gusto mo at nagustuhan mo ang video ito para ma-recognize, ma-shoutout kita next video. So paano mga kamamay, see you for our next vlog. Paalam.